Palang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay papasimula sa ating discipleship training. Kasama po din po natin yung sa Pampanga. Pagpamunin po muna nyo kung dito po kami nakapag-live. Hindi po namin maayos ang cellphone. So salamat po sa Diyos sa mga pagkakataong binibigay niyo sa atin. Isang karangalan po para sa pangalan po ng ating Panginoon na tayo ay gamitin sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Ang ating pong pag-aaralan ay pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral ng discipleship training. Sisimulan po natin muli yung tenets of faith po natin. Kasama po kasi natin yung mga kapatiran natin sa Pampanga. So, kinausap ko po ang aking asawa na ipo-forward ko din po itong live na ito para mapakinggan din po nila. So, salamat po sa Diyos. At ngayon po ay bago po natin simulan ang ating pag-aaral, tayo muna po ay umawit at kayaan po natin na pong nanto tayo ni Sister Lisa para abutin yung kay-buti-buti ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay. Tayo po ay umawit kay buti-buti ng Diyos. Tunay nga na napakabuti ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Buti-buti niyong Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpawalang hanggan. Ay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba ngayon. Dakilang Diyos at tunay nga kayo'y walang katulad. Tunay nga kayo'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba ngayon. Dakilang Diyos at tunay nga kayo'y walang katulad. Tunay nga kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aming Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay na pinagkaloob niyo muli sa amin sa araw na ito, Panginoon. Maging sa lahat, O Lord, na nilalang mo, Panginoon, yung mga likha mo. O Lord, hallelujah. Hallelujah. Nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay makapag-aral muli sa iyong mga salita, O God, na ito, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, na ito, O Diyos, ang nagpapatibay sa amin, Panginoon, ang aming pananampalataya, O Diyos, yung makilala ka namin more, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
Dalangin po, Panginoon, na siyasatin niyo ang aming puso, O Diyos, upang kami, O Diyos, ay malayang makalapit sa inyong harapan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy, O Diyos, na samahan niyo kami, O Diyos, yung banal na Espiritu niyo, O Diyos, ang maghari sa aming puso, Panginoon, ngayong araw na ito, Panginoon. Ipaunawan niyo sa aming, Panginoon, ang iyong mga salita, O God. Hallelujah. Hallelujah. Upang sa ganun, Panginoon, ay ito, O Diyos, ay magtitiwala kami, Panginoon, ay ito ay daluyan ng aming pagpapala, Panginoon, yung mga salita niyo, O Diyos, na maihayag ngayong araw na ito, Panginoon, ang aming mapapag-aralan, Panginoon. At patuloy din, Panginoon, at tulungan niyo, Panginoon, ang gagamitin niyo ngayon, araw na ito, Panginoon, na maghahayag sa iyong mga salita, Panginoon. Bigyan niyo siya, Panginoon, ng anointing power, O God, upang sa ganun, Panginoon, ay ma-deliver niya, O God, ang iyong mga salita, O God. Kayo ang magsalita sa kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain niyo siya, O God. Hallelujah. Hallelujah. Ganun din, O Diyos, sa mga nanunood ngayong araw na ito, Panginoon. Lord, kayo ang pumilos, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Upang sa ganun, O Lord, ay ipaintindi niyo, Panginoon, ang mga mapag-aralan namin, O Diyos. Hallelujah. At ganun din sa aming Panginoon na narito, Panginoon. Tulungan niyo kami, paranas yung Panginoon, ng banal ng Espiritu, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Paranas yung makapangyarihan na sa aming Panginoon. Salamat po, O Diyos, ng marami, O Diyos, at inaangkin namin, Panginoon, ang katagumpayan ng aming gagawin ngayong araw na ito, Panginoon. Pinagkakatiwala ko sa inyo lahat, Panginoon. Sa iyo po binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Muli, good morning po sa bawat isa. Chosan sa lahat po ng mga kapatiran dito sa Macau at maging sa Pampanga po at sa lahat din po ng mga nanonood ng ating pag-aaral ng Tenets of Faith sa ating discipleship training. So ngayon po ay bibilisan po natin dahil 30 minutes lang po yung ating kinukuhang oras at sama niyo po lagi sa panalangin itong ating ginagawa dahil hindi ganong kadali at sa pa ito'y malaking bagay para sa atin upang tayo po ay mas lalong tumibay sa ating pananampalataya at lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. So, una po nating pag-uusapan ang apat na bahagi po ng ministeryo ng ating Panginoong Yesus. Gaya po ng lagi kong binabanggit, itong ating pag-aaral ng Tenets of Faith ay hindi po ito yung paniniwala lang natin ng organisasyon, kundi ito po ay talagang dapat maging sandigan ng mga totoong mananampalataya dahil nandito po umiikot yung ministeryo ng ating Panginoong Yesus nung nandito po siya sa lupa. So, ang unang-una po na bahagi ng ministeryo ng ating Panginoong Yesus ay yung ang paniniwala po natin siya po ay tagapagligtas. So sabi dito po sa ating pag-aaral, we believe in the fourfold ministry of Jesus Christ, such as yung unang-una po ay yung Savior. So magbukas po tayo ng mga talata sa Biblia na nagpapakita na ang ating Panginoong Yesus ay talagang tagapagligtas. So tingnan po natin yung, basahin po natin yung Acts 4:12, Aklat ng mga Gawa. Sabi po dito sa Acts 4:12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sa ibang salin, sabi po doon, wala pong ibang pangalan sa ilalim sa mundong ito, kundi yung pangalan po ng ating Panginoong Yesus. So, ang una pong bahagi ng ministeryo ng ating Panginoong Yesus, nung nandito po siya sa lupa, siya po ay tagapagligtas. Siya po ang ating tagapagligtas. Kung meron man sigurong dapat na unang-unang pagkakapareho ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Yesus, yun yung paniniwala na wala ng ibang pangalan
na magliligtas sa tao kundi yung pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Kahit pagbabalik na rin po natin ang Biblia, palaging ang tinutukoy na tagapagligtas ay hindi po yung pangalan ng organisasyon, hindi rin po yung pangalan ng tao, ng ibang mga tao, hindi rin yung paggawa natin ng mabuting bagay na tayo ay gumawa ng mabuti, pero dito malinaw na idinidiin ng salita ng Diyos, wala ng ibang pangalan. Walang ibang kaligtasan sa kanino mang pangalan. At ang binabanggit lang po talagang pangalan ay ang pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Palaging may mga katanungan pagdating sa marami po kasing mga paniniwala ang lumilitaw, ang mga naipapangaral patungkol sa kaligtasan. Pero malinaw po sa salita ng Diyos, doon sa binasa natin, tanging ang pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Buksan din natin yung 1 John chapter 4:14. Ang sabi po dito ni Juan na minamahal ng Panginoon, John the Beloved, sabi doon, at nakita natin at sinasaksihan na isinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanglibutan. So, malinaw po na talagang ang kaligtasan po ay makakamit lang po sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Yesus. Inuulit ko po, wala na pong ibang pangalan. Kahit mismo ang Panginoong Yesus, sinasabi din niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. Meron din kasing mga paniniwala na puro na lang kayo Jesus, puro na lang kayo Jesus. Dapat ginit tayo sa pangalan ng Ama, Jehovah, etc., etc. Kaya lang, mismong ang Ama na rin ang nagsabi, sabi, ito ang aking anak, masukat niyong, ito ang kinalulugdan ko, ito ang kaisa-isa kong anak, na lubos kong kinalulugdan, siya niyong pakinggan. So, mismo ang Ama na ang nagsasabi, ayan ang aking anak, pakinggan niyo siya, labos ko siyang kinalulugdan. Kaya naman sinabi ng Panginoong Yesus, ako ang daan. Ako ang daan ng katotohanan. Yung talagang word na I am, binabanggit din po doon na talagang wala ng iba. Siya lang talaga. Amen. Siya lang talaga. Wala ng ibang kaligtasan. Romans chapter 10 verse 9. Sabi po dito, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. So, sa marami pang mga talata, talagang binabanggit po ng salita ng Diyos ang ating Panginoong Yesus. Siya lang ang una niyang bahagi sa pagmiministeryo niya nung siya po ay nandito sa lupa. Siya po ang ating tagapagligtas. Amen. Siya po ang ating tagapagligtas. Maliwanag na maliwanag, He is our Savior. Siya yung ating tagapagligtas. Tulad ng mga talata na binasa natin, sa aklat ng mga gawa, sa aklat ng 1 John chapter 4 verse 14, Romans chapter 10 verse 9, siya po ang ating tagapagligtas. Wala na pong ibang pangalan. At kahit ano man po yung mapakinggan nating mga pagtuturo ng iba, sabi ko, isa lang ang dapat nating paniwalaan pagdating sa kaligtasan. Ang ang kaligtasan ay sa pamagitan po ng ating Panginoong Espiritu. Hindi po ito sa pagsasama sa organisasyon, dahil hindi naman po organisasyon ang namatay. Hindi rin po ito doon sa pagpipilit natin sa paggawa natin ng mabuti. Kaya ko naman, kasi kung kaya naman pala nating iligtas yung ating sarili, hindi na dapat ibinigay ng Ama hindi na dapat isinugo ng Ama yung kanyang anak para maging tagapagligtas natin. Amen. Kung kaya naman pala ng tao na iligtas yung kanyang sarili, bakit hahayaan pa ng magdusa
yung kanyang anak, makita ng ama na magdusa yung kanyang anak, at bakit ahayaan pa ng anak na magdusa siya kung kaya naman natin iligtas yung ating sarili. So, He is our Savior. Amen po. Amen. Siya yung ating tagapagligtas. Minsan natutuwa tayong manood dati kasi mahilig ako manood ng mga cartoons. At natutuwa ako pag may mga tagapagligtas. Siya yung superhero ko. Superhero. So, salamat sa Diyos dahil dito ay nabibigyang diin yung pundasyon natin sa pananampalataya. Kapag kasi mali na po ang ating pundasyon pagdating sa sino ang tagapagligtas, paano maligtas, ang bahay na mali ang pundasyon, madaling mabuwal. At kung ang pundasyon ay tabingi na, hanggang taas ay tabingi na. Pero din naman po, kapag nagkamali ang pundasyon natin pagdating sa kaligtasan, baliwala lahat ang gagawin natin. Pero salamat sa Diyos dahil ang unang-unang pinag-aaralan po natin ay yung kaligtasan sa pamagitan po ng ating Panginoon Yesus. So malinaw po yan ayon sa pag-aaral natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ano po yung mga talata? Acts 4:12, 1 John chapter 4 verse 14, Romans chapter 10:9. Marami pa pong binabanggit sa ibang mga talata, sa Titus chapter 2 verse 13, 1 Timothy, John 3:16, 1 John chapter 5, binabanggit din po yan sa verses 11 to 13, at marami pa pong iba. At siguro po sa lahat po ng ating mga pag-aaral, magkakaroon din po tayo ng mga exams para nang sa ganun ay hindi lang po basta na napakinggan po ninyo. Malaking bagay na ito po ay talagang kahit tayo man, hindi man po buong talata ay kabisado natin, kahit yung mismong binabanggit lang yung talagang siya ay tagapagligtas, idinidiin doon na walang ibang pangalan, malaking bagay po yun sa atin. Ito po ay paghahanda kung sakali mang tayo ay may makausap. Sigurado meron din tayo makakausap pagdating sa kung sino ang tagapagligtas at paano umaligtas. Kinakailangan ay meron po tayong alam. Maliwanag po. Sa panahon natin ngayon, dapat pagbutihin po natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa dami natin pong napapakinggang mga aral, dali na po ngayon makinig ng mga preaching. Yung iba ayaw na nga ayaw na nga pumunta sa church ayaw nang dumalo sa gawain kasi nga kahit sa bahay na lang, kahit nasaan ka ay makakapanood na dahil po sa ating tawag niyan yung communication po natin, yung ang tawag niyan yung ganito social media, napakadali na po. Pero isang katotohanan, ang sabi po kasi doon ay huwag nating kaligtaang dumalo sa pagtitipon. yung pong ginagawa po na yung iba na gusto lang nilang manood lang ay wala po tayo doon sa Hebrew chapter 10 kasi nanonood lang tayo. Gayun pa man, ito po ay panonood natin, ginagawa po natin ito dahil sa inyong sa ating mga pagtatrabaho. So sinusubukan ko po yung 9:30 hanggang 10 at kung meron pang pagbabago, mag-a-announce po ako. Pag-pray nyo po lagi na maging tawag nito, yung ma-fix po yung aking schedules na Wednesday po kasi tinuko ko na pong day off, maliban doon sa Sunday. Pag hindi ako pinahintulutan ng Sunday, nag-Wednesday po ako. Kaya halos ang day off ko lang ay Sunday and Wednesday. Yan po, dahil yan po yung may mga gawain po tayo. So, nulit ko po, magkakaroon po tayo ng mga exam dyan. Mag-meet din po tayo tuwing siguro once a month yung napag-usapan po natin para nang sa ganun, kung meron man din po kayong mga katanungan, ay pwede po kayong magtanong. At kahit po dyan, sasagutin po na, dun po sa ating group,
Sasagutin po natin sa tulong po ng Panginoon yung mga katanungan po ninyo na gumugulo sa inyong isipan. So, yun po yung number 1. Siya po ang ating tagapagligtas. So, meron pa tayong 10 minutes. So, sa pangalawa po, pangalawang bahagi ng ministeryo ng ating Panginoong Yesus, naniniwala po tayo, hindi lamang po siya tagapagligtas, siya rin po yung ating manggagamot. Hindi ko na po masyadong pinahabahan pagdating sa kaligtasan, ano ba yung ililigtas sa atin ng Panginoon. Sige na nga, bigyan na natin ng diin ngayon. Ano ba talaga ang ililigtas sa atin ng Panginoon? Sabi ng katabi ko, kaluluwa. Tama po. Pero in whole po, talagang kabuuan, yung kaligtasan ay talagang sa katawan, sa kaluluwa at sa ating espiritu. Ang kaligtasan kasi na ibinibigay ng Panginoon, ililigtas niya tayo doon sa kasalanan ng mundo para yung ating kaluluwa ay hindi mapunta doon sa kapahamakan. So may mga pagkakataon na naililigtas din tayo sa mga suliranin ng ating buhay. Pero ang pinaka-point natin, yung kaluluwa talaga yung ililigtas sa atin ng ating Panginoong Yesus. Basahin natin yung, sige, dadagdagan na po natin yung, dyan na muna tayo sa Savior, sa Jude. At 1 Thessalonians pala ho. Unang Thessalonica, chapter 5. Meron po kasing, sa pagkatao po natin, binubuo po yun ng 3. Hindi lang po tayo naging tayo ay naging tao, hindi dahil sa meron lang tayong katawan. Sa totoo, meron po tayong espiritu, kaluluwa, at katawan. At yan po ang sabi diyan sa verse 23 ng unang Thessalonica chapter 5 verse 23, pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao. Ano po yung buong pagkatao ng tao? Meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at meron tayong katawan. So, ang katawan na ito yung malinaw po yan yung katawan. Kaya lang, meron din tayong kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa, ito po ay mind, will, and emotion. Kaya tayo ay nakakaramdam ng init ng panahon, nakakaramdam tayo ng malamig na panahon, nasasaktan tayo, nalulungkot tayo, nagiging masaya tayo, dahil meron tayong kaluluwa. At meron din tayong espiritu. So dito ay maliwanag na binubuo, yung ating pagkatao ay binubuo sa 3 bahagi. Ito po yung ating katawan, ito po yung ating kaluluwa, at yung ating espiritu. Yung kabuuan niya yan yung ililigtas ng Diyos. Yan yung ililigtas ng Panginoon. Kasi kung tayo man po ay mamatay at nasa langit naman tayo, di tayo mananatiling kaluluwa doon. Bibigyan niya tayo ng bagong katawan. Bagong katawan. So, maliwanag po na ang ililigtas po sa atin ng Panginoon ay yung ating buong pagkatao. Amen. Buong pagkatao. At habang tayo po ay nandito sa lupa, yung ating kaluluwa, yan talaga yung nakakadama, yan talaga yung nagpapasya. Meron kasi tayong will, yung kaluluwa yan. Hindi naman yung katawan natin, sumasabay lang yan, sumusunod lang yan sa pagpapasya ng ating kaluluwa. Kaya tayo nandito, kaya kayo nanonood, hindi lang kung katawan yan. Nagpasya tayo na manood sa live na ito dahil meron tayong kaluluwa. So, maliwanag po, kaligtasan po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. At yung buo nating pagkatao ay ililigtas po ng ating Panginoong Yesus. Dahil tayo ay nabuhay sa kasalanan at kinakailangan natin ng tagapagligtas at ang kaligtasan ay makakamit lang po sa iisang pangalan.
Sino po yun? Ang ating Panginoong Hesus. Siya po ang ating tagapagligtas. Amen po. Siya po ang ating tagapagligtas. Tandaan niyo po, inuulit ko po palagi at ayaw ko na maghiwalay tayo na maghiwalay tayo na dahil sa maling paniniwala patungkol sa kaligtasan. Kung meron mang dapat pagkakaisa ang isang mananampalataya, ito yung pagkakaisa na walang ibang pangalan. Amen. Walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng lahat ng tao, kundi yung pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Kahit anumang lahi, anumang wika, walang ibang pangalan. Walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng lahat ng tao, kundi yung pangalan po ng ating Panginoong Hesus. So, salamat po sa Diyos. At tinitingnan ko lang yung oras. Siguro, dyan na muna po tayo. Meron 3 minuto na lang po. At salamat po sa Diyos. Sa susunod po ay ganitong araw din po, Wednesday. Salamat po sa pakikiisa sa ating pag-aaral. At inuulit ko po, ipopost po natin po yan sa ating mga group pagpaumanhin po dahil hindi po namin naayos yung ating group. Doon sana tayo magla-live. Sa susunod po, ayusin po natin. So, salamat po sa Diyos at salamat po sa lahat po ng mga nanood. Una po natin na pag-aralan ay si Jesus ang ating tagapagligtas. Amen. He is our Savior. Yan po yung unang bahagi ng ministeryo ng ating Panginoon Jesus. So, salamat po sa Diyos. Tayo po yung mako. Tayo ay manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa inyo. Tulungan nyo kaming palagi sa aming mga pag-aaral. Hayaan nyo po na huwag po itong mawala sa aming puso at sa aming isipan. Upang kung dumating yung mga panahon na kami ay makapakinig ng mga ibang mga aral, liban sa napakinggan namin ngayon na iba sa napakinggan namin ngayon, tulungan niyo kami, Panginoon, na panindigan namin na walang ibang pangalan na makapagliligtas sa tao, kundi ang pangalan niyo lamang po, Panginoong Hesus. Salamat po sa inyo, sa pagliligtas niyo sa amin, sa pag-aalay ninyo ng buhay para iligtas kami sa aming mga kasalanan na magdudulot sa amin sa kamatayan tungo sa kapahamakan. Salamat po dahil kayo ang aming tagapagligtas at makasisigurado kami sa aming patutunguhan. Salamat din po sa lahat ng mga nanonood. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay, maging sa mga kasama ko na naririto na magtatrabaho mamaya. Hinihiling ko rin ang inyong pag-iingat sa kanila. Panibagong lakas sa lahat ng aming mga kapatid na nanonood at makakapanood ng live na ito. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanilang buhay. Iyahin niyo pong laging manabik kami sa pag-aaral namin ng inyong mga salita upang lalo kaming tumibay at tumatag at lumago sa aming pagkakilala sa inyo. Ganun din ang aming mga kapatiran sa Pampanga na kasama din namin sa pag-aaral ng discipleship training na ito sa Tenets of Faith. Pagpalain niyo rin po sila. Iyahin niyo po na manatili sa amin ang pakikisa ng inyong banal na Espiritu upang lalo kaming laging magkaroon kami ng kagalakan sa pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat po sa inyo. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless you po. Walain po kayo ng Panginoon. Yes.